Okay. So pupunta tayo dito sa inyong pupunta tayo dito sa email niyo ha. O bubuksan niyo yung inyong G Suite account niyo ng PMI. Okay? Tapos punta kayo, pag nabuksan niyo, punta kayo dito kay Drive. Ha? Punta kayo kay Drive. Diyan. So again, pupunta kayo dito sa Drive. Ha? Pagkapunta kay Drive, click nyo si New. Si New. Tapos, Google Forms. So, anong purpose ni Google Forms? Guys, ito yung mga pinipilapan ninyo. Diba? Pag mayroong mga webinar, may mga meeting kayo, okay, mag-a-attendance kayo, o sa survey kayo, survey form, ito yung ipo-forward sa inyong gamit. Google Forms po ang ginagamit yan. So, tuturuan ko kayo paano gawin yon. Ulitin ko. O bubuksan, pagkabukas kay G Suite account niyo sa PMI account, pupunta kayo dito sa 3 dots. Ito, Google Apps ang tawag dyan. No? Kasi ito yung niyo, email eh. Diba? Pupuntahan niyo to si 9 dots dito. Ang tawag sa kanya ay Google Apps or Google Applications. Pagka-click mo dyan, and then Drive. Okay? And then, click nyo si New Google Forms. Yan. Si Google Form, ito yung usually nakikita ninyo during webinar or mga meetings na pinag-a-attendance kayo, pinagsa-survey kayo. So, halimbawa, magkaroon kayo ng research ngayon, ha? So, pinagawa kayo ng research, nag-survey kayo doon sa mga kaklase nyo. Since online tayo, hindi naman pwedeng puntahan natin, babahay-bahay tayo. So, ito yung paraan para magkaroon kayo ng communication o masagutan nila real time. Okay? So this is your Google Form format. As you can see, mayroong untitled form sa taas. Okay? Tapos dito meron din nakasulat na untitled form. No? So unang gagawin is to change untitled form into your own name na lang, name ng forms na anong gagawin mo. O ano ba ito? Quiz ba ito? O survey form ba ito? So, ang gagawin ko today is a quiz. ICT. ICT, for example, ICT 1. Quiz. Yan. Pagka-click mo dito, automatic papasok din siya dito. Diba? Hindi na ako nag-encode dito. Pinik ko lang siya. Yung sinulat ko dyan, pumasok dito. Okay? Tatype nyo lang dyan, pagkatapos yung i-type, i-click nyo dito. So, magbabago yung nakasulat dito ng ICT1 quiz. Okay? Form description. O, maglalagay ka, kunwari, kasi quiz to, asking answers from your classmate. Yan. Ha? So, again, ang gagawin ko ay multiple choice. So, meron akong ginawa rito sample na questions, kukopihin ko na lang to. So, balik ako doon sa form. So, question number 1. So, ilalagay ko rito. So, ito yung question number 1 ko. Pwede ka maglagay dyan ng question number 1. So, mag-encode kayo ng questions dyan. Since ako naman ay meron ng question dito, kakopy ko na lang to. No? Tapos, ilalagay ko dyan. Control-V or right-click paste. Yan. Name of the screen that recognizes touch input is. So, may selection ako. Number 1, record screen, point screen, touch screen, Android screen. So, may choices ako ha. Huwag niyong lalagyan. Yung sa choices, huwag na kayo maglagay ng A, B, C, D. Ganun ha. Ang gagawin nyo lang, blankuhan nyo lang. Huwag maglagay dyan ng A, B, C, D. Blank lang muna. Tapos right-click yung choices, copy. Pwede rin kayo, kung hindi naman kayo tamad mag-type, type nyo pa isa-isa, option 1, option 2. Kaya ako, since meron akong gawa, control D na lang ako dyan. Right-click sa option 1, control D. So, pansinin nyo, yung 4 na ko rito, hin-highlight, pumasok dito. Ayun sa 1, 2, 3, 4. So, una, record screen, point screen, touch screen, Android screen. 4 na yan. Okay? So, this is your question number 1. And then, pili kayo dito. Anong klaseng test ba ito? So, this is multiple choice kasi may choices, no? 4 ang choices niya.
i-select natin si multiple choice. Pero mapapansin nyo rin, pag type nyo rito, naglagay kayo ng ganito, nare-recognize din niya automatic dito kung anong klaseng test. Since may choices, lalabas dito multiple choice. Parang nag-automatic na lalabas yung multiple choice niya. Pero kung just in case ibang lumabas dito, naging ano na dito, naging short answer, naging paragraph, tingnan mo pa rin to. Eh ang choices ko ay ano, ang type of exam ko is multiple choice. So piliin nyo to. Okay? Tapos, syempre kailangan alam ni computer yung kanyang tamang sagot. Guys, kaya automatic yan pag halimbawa sinagutan ninyo, lumalabas automatic doon sa ating Google Classroom yung score ninyo kung ano. Kasi naglalagay na kami ng automatic checking. So, paano gawin yon? Ito yon. So, dito sa baba, hanapin nyo si answer key. Meron bang answer key sa baba? Dito? Wala, no? So, ibig sabihin, hindi pa ito quiz type na Google Form. So, para maging quiz type ito, mayroong answer o may choices, pupuntahan nyo muna ngayon si gear. Si gear or the settings. Ha? Gear icon ang tawag yan. Ha? Gear icon or settings. Pag narinig nyo si gear icon, ibig sabihin nyo yung parang gulong. Andito siya, oh. Click mo yan. And then, puntahan nyo si quizzes. No? Para maging quiz siya, i-on mo yung make this a quiz. Tingnan nyo ha, wala nakasulat dito na answer key. No? Pupunta dito, tapos pupunta kay quizzes, i-on natin si make this a quiz. Okay? And, save. Pansin nyo, sa baba, nandyan na si answer key. No? Huwag ba confuse, pag wala si answer key, yun lang ang problema, hindi nyo sa na-turn on yung quiz niyo. Hindi nyo na i-on, naka-off siya. Kailangan i-on natin yan and save. Lalabas na si answer key. Pagkalabas ni answer key, i-click mo yan. Tapos, ibig sabihin yan, choose correct answer. Alin ba dito sa apat ang tamang sagot? Touchscreen, ito yung tamang sagot. Touchscreen, pininik lang natin si answer key, touchscreen, yan ang tamang sagot. Ilang points ang gusto natin? For example, sa isang question, ang gusto kong tamang sagot dyan ay 5. Pag nasagutan mo ng tama, 5 points automatic yan. O, kung halimbawa, gusto mo rin naman 1 point lang, o gusto mo rin 2 points each, o 3 points, o 4 points, o 5 points, o 10 points, depende sa inyo. Ha? Ako gusto ko mangyari ay 2 points lang. 2 points ha. Pag tama yung sagot niyo dyan, 2 points lang. No? Chinek ko yung touchscreen kasi yung tamang sagot. 2 points. Done. Okay. Ayan, nakalagay answer key, 2 points. Tamang sagot, touchscreen. Tapos, click required. Bakit kamo kailangan sa required? Kasi kapag halimbawa, hindi mo nasagutan yung number 1, gusto mag-proceed sa number 2, hindi ka makakapunta sa number 2. Kasi ni-required natin na kailangan, before ka pumunta sa 2, sagutan mo muna yung 1. It's either tama or mali, basta masagutan mo muna yan. Okay? So, required. And then, click, eto, add question. Pangalawang question na tayo, ha? And, click, add question. So, pangalawang question na. May sagot na tayo sa una, pangalawa na tayo. Number 2 question. Again guys, pwede kayo mag-type pa isa-isa ha. Kung wala kayong question na naka-prepare, so gawa lang, mag-ano na lang kayo, mag-encode na lang kayo, no? Pwedeng questions ang gagamitin nyo kasi ito gagawin nyo rin ito. Pwedeng questions regarding sa mga major subject niyo. Multiple choice. Gagawa kayo ng at least 20 questions gamit ng Google Form. Okay? 20 questions. So, identify the devices, the device through which data and instructions are entered into a computer. Okay, choices. So, software, output device, input device, memory. Right-click, copy. Since may nagawa na ako ha, pupunta ako kay option 1, right-click, paste. Yan, automatic, nandiyan yung 4. So, next, click answer key, input device. How many points?
let's say 2 points pa rin yan. And click done. Ang kulang ay required. Halimbawa, yung kasunod na ninyo ay item na, halimbawa, ito ay part ito ng, sabihin na lang natin, chapter 1, question 1 and 2 lang. So, gagawa ko ng chapter 2, 3 and 4, dalawa. So, kung yun ang gusto nyo mangyari, na magkaroon ng break, page break, mag-add selection tayo. Add selection. Ibig sabihin, hinati mo, ito for chapter 1, section 1 up to section 2 up to. Dalawa. Okay? So, dito, gagawa uli ng another questions. Ito, for example, gawin na lang natin to quiz, chapter 1 quiz. Yan. So, babaguhin natin kasi magkakaroon tayo ng chapter 2, kunwari, quiz. Chapter 1 quiz mo, 5. Chapter 2, 5 rin. Chapter 3, 5. Chapter 4, 5. So, 20. No? So, kakopy ko siya. Lalagay ko dito. Paste. Yan. Pala, ibabaguhin ko dito. Gagawin ko chapter 2 quiz. Ha? Pero dito hindi nagbago. As is pa rin yan. Hindi nagbago. No? Ito kasi, mano-mano na natin. Kaya hindi apektado to sa taas. Dito lang. So, chapter 2 quiz. So, same. Copy mo lang to. So, chapter 2, kunwari, 3 na lang ang gagawin ko dyan. Kakopy ko lang siya. Ilalagay ko dito. Paste. Tapos, click. Ito, add question. Okay, mag-add question tayo. So, 3 and 4. Ito na. Question. Copy. Yan. Ito naman. Computer monitor is also known as DVU, UVD, VDU, or CCTV. Ito. Tapos, done. Required. Okay? Tapos, ito, pang-apat na question. Pang-apat na question ay arrange in ascending order the units of memory. KB, GB, MB. Ayan. Paste. Okay. Pagkakasunod-sunod daw, ascending, ibig sabihin, kung alin yung pinakamababa sa pinakamataas ang memory. Okay? Anong pagkakasunod-sunod niya? Ay, copy natin. Alin ba dyan? Copy. Tapos, paste. Sa option 1, ipipaste lang. Basta tandaan nyo, pag may selection na kayong na-encode, huwag nyo lalagyan ng ABCD. Kasi hindi sasama yan. Kailangan blanco lang. Para yung organization niya dyan, the same lang di papasok dito. So, ang sagot dito ay letter C pa rin. Letter C pa rin ang sagot dyan. Tapos, 2 points. Huwag nyo kalimutan yung points, ha. Huwag nyo rin kalimutan yung required. Required. Descending to. Palitan na lang natin. Descending kasi from highest to lowest. Okay, descending order, the units of memory. Okay guys, ito na. Last one na lang ha. Matatapos na tayo. Kontintis na lang. Another one. So, question number 5 na to, na part pa rin siya ng chapter 2, kunwari, ha? Okay. Which of this stores more data than a DVD? No, copy. Tapos, right click, paste. And then, yung selection na lang natin, ha? Selection. Ang sagot yan ay letter C pa rin. No? So, answer, Blu-ray disc, 2 points. Huwag nyo kalimutan si points ha guys ha. Baka mamaya 0 ang nilagay nyo dyan. Kapag correct na kayo, 0 naman nilagay. Hindi siya magka-count. Done. And required. So, ito na yung 5 questions natin. To double check kung kompleto ang in-code natin, yan. Click mo siya. Check mo yung answer key. O 2, check, done. Okay. O next. Click mo si answer key. I-check mo kung may points doon. May check ba? May answer key ba siya? O pag okay, done na. I-check natin ha. Lahat i-check. 2 points. Okay, done. Number 4, answer key. Check 2 points. Done. Okay, last one. Answer key. Blu-ray disc. Tama. 2 points. Done. Okay, so kompleto na. So now, magde-design na tayo. Lalagyan natin sa ng design. So, saan natin makikita yan?
dito pa rin ha. May makikita kayo dito, tingnan nito, oh. Add-ons. Ito kasi add-ons wala to noon, no? Customized themes. Tapos meron si preview, mata, no, para makita yung anong itsura ng gawa ninyo. And yung settings or gear natin, ha, paano ayusin. Okay? O paano yung tawag na ito, yung katulad ng kanina, ginawa natin quizzes. So, unang gagawin natin is to click on Customize Theme. Yan, Customize Theme, ha? Tapos, pipili tayo dito ng image. Choose image, ha? Pili kayo dyan. May selection dito ng image sa work and school, illustration, birthday, food and dining, party, so on and so forth. Kung anong type niyo, pumili lang kayo. For example, dito tayo sa illustration. Napili mo, halimbawa lang, ito. Yan, insert. Ayan, so meron na tayong header, no? Image upload to image. So meron tayong template dyan. Tapos, theme color. Anong kulay ang gusto mong mangyari sa mga linings and background? No, pili kayong theme and background. Pili lang kayo. Anong gusto niyo? Anong babagay? Ayan, bagay yan. Font style. Sa font style, ang selection meron tayo basic, decorative, formal, and playful. So, pili lang kayo ng isa dyan. No, is it basic? O gusto mo na ma-formal yung mga text na nakasulat dyan? Or pwede rin playful. Yan, playful. O, pag okay na yan, so that's it. Tapos na yan. No? Next is, pupunta tayo kay gear. Mula rito kay Customize Theme, ito kasi si mata, titingnan na kung ano itsura, ano magiging output. I-click natin. O, pag binigay sa inyo, pinorward ko, ito na itsura niya. Pag click mo si next, no, kailangan masagutan mo ng 1 and 2, ha? Kasi may required yan. Bago mag-next, papasok ulit yung pangalawang page. Okay? Yan ang itsura niya. So, hindi pa naman natin kailangan yung buksan. So, i-close lang muna natin yan. Dito muna tayo. Gear o settings. Una kay general. Si general, kailangan ninyo kolektahin yung email address ng mga nag-answer o sumagot. Collect email addresses. Tapos, lagay nyo sa limit to 1 response lang. Ha? Kasi pag ni-restrict ninyo sa tulad to, DepEd ang gamit ko, ang makakasagot lang sa akin yung may email ng DepEd. So, tatanggalin ko siya kasi ang gamit ko ay DepEd. Ilagay ko siya sa limit to 1 response para kahit anong email ang gamit nyo, Gmail or Yahoo Mail, makakapasok kayo. Limit to 1 response. Tanggalin kay restrict, no? Responses receipt. Always. So, ibig sabihin yan, pag kayo sumagot, mamaya, pagka-receive ko, babalik sa inyo din yung resibo ninyo na kayo ay nakakuha ng ganitong score. No? Response receipt, babalik sa inyo. So, again, require sign in, limit to 1 response lang. Dito, collect email address, response receipt, and always. Pag nandito sa, lipat nyo sa always. Lagi. Ibig sabihin, kapag sumagot kayo sa lahat ng mga questions ko, lagi kayo makaka-receive ng resibo kung ilan ang score mo. No? And respondents can edit after submit. Pag chinek yan, ibig sabihin, halimbawa, nagkamali ka, inulit-ulit mo, may edit mo siya eh. So, tatanggalin lang natin yan. See summary charts and text responses, hindi na natin kailangan yan, ha? Wag na tayo kung ng mga chart, hindi na natin kailangan. Wag na rin tayo mag-edit after submit kasi daya na mangyayari yan. Okay? So, okay lang to. Ito lang ha, collect email address, response receipt, always, and limit to 1 response. Next, presentation. So, pansin nyo, dito may numbering ako. Hindi ko siya magagamit na shuffle question order kasi may number. Kasi pag nag-shuffle yan, baka yung napunta dito sa pinakauna, number 3, tapos number 5, number 2, number 1. Baliktad. Hindi ko siya magagamit. Except kapag tinanggal ko yung number, so magsha-shuffle question order ako. Pero sa case ng examination ko, lagi ko pinatanggal si numbering para ma-shuffle ko siya, magkakaiba-iba kayo. So, ito yung ginagamit ko, shuffle question order. Okay? So, tanggalin lang natin kasi naka-number ako dun eh. Hindi na sa magiging organized, no? And quizzes. Ang binago lang natin kanina, ito lang. From off to on. So, next, immediately after its submission. Marirelease daw yung grade mo immediately
after each submission. So, saan niya magre-reflect? Doon sa Google Classroom. Na kapag gumawa kayo, nakapagsagot kayo, lumabas ang exam ninyo, automatic, pag in-import grade ko sa Google Classroom, papasok doon sa grade ninyo. No? Kaya lahat ng mga activities na pinagagawa ko sa inyo, tiniturn in ninyo sa Google Classroom. Kasi doon mismo ako naglalagay ng grade ninyo. Kapag in-import ko siya, automatic papasok doon sa automatic computation ng Google Classroom. Para hindi nahirapan ako mag-compute. Doon lagi kayo nag-aanap sa turn in. Next, ito lang immediately after each submission, respondents can see missed question. Makikita niyo pa ba yung mga na-miss na question? Hindi na, syempre, tatanggalin natin yan. Correct answer, gusto nyo pa ba makita yung correct? Hindi na, kasi dadayain tayo. No? Point values, hindi na rin. Hindi na sasabihin. Ang nakakaalam lang yan, mismo yung teacher o yung gumawa ng Google Form. Okay? Ulitin ko make a quiz immediately after each submission. Yun lang, dalawa lang sila dito. Sa general, 1, 2, 3, 4. The presentation, wala naman yan. Si quizzes, 1, 2. Dalawa lang. And isi-save na natin yan. Okay? So pagka-save, paano po ito isi-send natin? Paano ko ilalagay sa link niyo? Pupunta ko dito, na-correct ko na yan, naayos ko na lahat. Pupunta ko kay send, no? Pupunta ko kay embed. Ito si embed. Kukunin ko yung link. Ang link natin dito ay napakahaba. Paano naman i-shorten yan? I-click lang natin to para lumiit. Yun, no? Yan lang yung link na dapat makuha natin. Kasi pag hindi sa naka-shorten ay URL, napakahaba yan. So, before you pass, sa inyong group chat, shorten URL nyo muna. No? Then, copy. Kakopy lang. Tapos pupunta na kayo doon. Asan ba yung ninyo? Ito. Ilalagay ko dyan yung link na yon, ipipaste ko dyan. Tingnan nyo. Sagutan nyo dyan sa ninyo, sagutan nyo yan. I-click nyo yan, sagutan nyo, ibalik nyo sa akin. Mapapansin nyo dito guys, tingnan nyo dito, nakalagay dito, question, response. So makikita natin kung meron na nag-respond, ilan yung nakasagot. So ilan kayo ngayon? Ilan kayo lahat today? Ay 24 kayo, 23. So dapat makasagot ay 23. So makikita ko dapat dito ay 23 responses. Sige, sagutan nyo. 5 questions lang yun. Responses, so 1 pa lang yung nakakasagot. Sige. 2. Response 2 na. 2. So, pansin nyo guys, may na-response na dito na 4. Yan sino na nakasagot. Makikita ko yun dito Ayan. Valdez. Sinong gumamit? Renz Castillo. Sir, ako po. Ralph Ramos. Yung pala nakakasagot. Ayan. Ito si Manibale, PMI, Manibale. Nakikita ko sinong sumagot dito, no? Yan, Tsaka dito sa taas, responses, makikita nyo dito, 6. Diba? 6 pa lang. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaya walang lusot. Pag sinabi nyo, sir, tapos akong gumawa, makikita ko yung dito, Gagawa kayo ng at least 20, 20 questions. Multiple choice type lang, multiple choice type. And then, chapter 1, 2, 3, 4, 5. 5 chapter 1, chapter 2. Kunwari lang, gawa lang kayo ng question sa chapter 1, 5, chapter 2, 5, chapter 3, 5, chapter 4, 5 questions, Tapos, ilalagay nyo lang yung link dyan sa inyong, pag turn in ninyo, lagay nyo lang yung link ng URL, Itong ginamit ko kanina, na ganyan ako, send. Pas punta kayo kay embed. Shorten URL. Kakopy nyo lang yan. Yan ang ilagay nyo doon pag turn in ninyo, doon sa classroom. Ito ang ilagay nyo. Pag clinic ko yan, makikita kayong gawa ninyo. Question po. So, sige. Mag-question ka muna. Mag-question ka muna. Sir, question ko lang po. Sir, yung gagawin po namin is sa amin po bahala yung subject na gagawin po namin. Yes, oo. Google Forms? Yes, bahala kayo. Kahit anong halimbawa sa major subject niyo sa MP. Kung gusto niyo sa science o anong subject na gusto niyo, yung treat niyo, bahala kayo. Pag kumuha kayo dyan sa internet na mga multiple choice questions, basta may sagot lang Okay po, sir. Sample lang naman yung natin ang gagawin. Sample lang ang gusto ko makita sa mga gagawa ng Google Form. Okay?